Magpapasko sa kulungan sa Senado ang mga na-cite in contempt ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scam. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Tiis muna sa kulungan ng Senado ngayong Pasko ang mga resource persons na na-cite in contempt ng Blue Ribbon Committee dahil sa investigasyon ng flood control project. Ito ay sina Curly Discaya, JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Sabi ng liderato ng Senado, hanggat hindi tapos ang investigasyon sa flood control, hindi sila makakalaya sa kulungan. Pag merong mga issue ng warrant sa kanila, isusurrender namin sila ron sa warrant. Pag wala, SP, dito lang sila. Pag wala, dito pa sila hanggat hindi tapos yung Blue Ribbon na hearing hanggang June of 2028. Giit pa ni Senate President Soto, Supreme Court na rin ang may sabi na may kapangyarihan ng Senado na panatilihin ang mga nakokontempt sa kulungan kahit hanggang matapos pa ang 20th Congress. Kasi yun ang sinasabi ng Supreme Court na contempt namin ay hanggang matapos lang yung committee report or yung Congress na yun. Samantala, nilinaw naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na hindi pa terminated ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scandal. Let me just state for the record that the Blue Ribbon Committee has not yet terminated the inquiry in aid of legislation on the anomalous flood control projects. No? Be that as it may, I have directed the committee to commence crafting with the crafting of a partial committee report in that regard. Pero may mga naisumiti na silang rekomendasyon sa Department of Justice at Independent Commission for Infrastructure na makasuhan. Bagamat hindi raw kasama ang mga Diskaya, may mga dawit na district engineers ng DPWH. Pwede mag-file ng o mag-recommend ng filing of charges, which we already did actually initially. No? Yung ibang information na kuha namin, naipasa na namin sa ICI, naipasa namin sa DOJ. Kapag nakumpleto na ang committee report, meron pa silang marerekomendang iba pa na makasuhan. Pag nakumpleto na yung partial committee report and kung mag-wrap up na, the committee report na talaga. And then we'll be submitting recommendations. Kasi remember, dalawa naman yung aspeto ng mandate. In aid of legislation, yung isa naman, investigation. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.